Chapter 19. Tatanggapin ko na. Sambit ko at ngumiti kay Marcus sabay dampi ng halik sa kanyang labi. Thank you so much, love. Sa totoo lang, nahihiya talaga akong tanggapin. Pero alam ko namang ipipilit mo pa rin sa akin yan. Aamin ko rin na excited na akong gamitin yan. And don't worry, iingatan ko yung kotseng niregalo mo. Lahat ng binibigay mo sa akin ay iniingatan ko. I know, sweetie. Pero ang mas importante sa akin ay ang mapasaya ka. Kahit hindi mo ako bigyan ng regalo, napapasaya mo pa rin ako, Marcus. Narito ka lang lagi sa tabi ko at pinaparamdam mo sa aking mahal mo ako, masayang masaya na ako. At mahal na mahal kita. Ngumiti siya at niyakap ako. Mahal na mahal din kita, Neva. Ikaw lang ang nagpapasaya sa akin. Yamakap din ako sa kanya at sinondig ko ang pisngi sa kanyang dibdib. Dinig ko ang malakas na kabog ng kanyang dibdib na nagpangiti sa akin. Dama ko ang pagmamahal niya sa akin. Anyway, sweetheart. May isang corner lang ako. Humiwalay ako ng yakap sa kanya at tumingin. Ano yun, Lev? Marunong ka bang mag-drive? Kung hindi, enroll kita ng driving lesson. Or ako na lang ang magtuturo sa'yo. Parang mas maganda nga na ako na lang ang magtuturo sa'yo. Aniya at pilyong ngumiti. Ngumisi naman ako. Alam ko na yang nasa isip mo, love. But sorry to say, marunong akong mag-drive. Kumunat ang noo niya. Marunong kang mag-drive. Oo, tinuruan ako ng auntie ko sa probinsya namin. May katotohanan naman yun. Sa Pangasinan ay may lumang pick-up truck sila Nanay Feli na ginagamit panghatid ng mga naaning gulay sa palengke. 16 years old ako nang turuan ako ni Ante Val. Sige nga. Test drive mo nga. Sige ba pal abang sabi ko. Ngumisi siya at dumukot sa bulsa ng pantalon. Inabot niya sa akin ang susi. Pinindot ko naman yun at tumunog ang kotse. Sabay na kaming sumakay para ipakita ko sa kanya na kaya kong mag-drive. Evening po, Tito Damian. Nakangiting bati ko sa ama ni Marcus sabay mano sa kanya. Dito namin siya naabutan ni Marcus sa living area at may hawak na makapal na libro na tila ba nagpapaantok siya. Good evening iha. Bati niya rin sa akin at bermaling siya kay Marcus na yamakap naman sa kanya at tumapak sa balikat niya. Ginabi yata kayo ngayon, Marcus. Kanina pa nagtatanong si Daisy kung nakauwi ka na. I'm sorry, Papa. Gabi na kasi natapos ang convention na dinaluhan namin ni Neva tapos naipit pa kami sa traffic. Hindi ho ba nasabi sa inyo ni Manang? Sinabi niya. Kumain na ba kayong dalawa? Yes, Papa. Dumaan na kami sa restaurant para kumain dahil parehas na rin kaming gutom. Tumanggo-tango si Papa. Ang anak mo ay kanina ka pa hinihintay. Ayaw pa nga niyang kumain kanina dahil wala ka pa. Kinausap ko lang at inuto-uto para kumain, ganun ho ba, Daddy? Sabay kaming napalingon ni Marcus nang marinig ang matinis na boses ni Daisy. Nagmamadali siyang bumaba ng hagdan habang may matamis na ngiti sa kanyang labi. Nakasunod sa kanya si Yaya Belen. Nakabihis na rin siya ng pijama niya. Slow down, princess. Paalala naman ni Marcus. Nang makababa na si Daisy ay tumakbo siya kay Marcus at yamakap. Binuhat naman siya ni Marcus at hinalikan sa pisngi. I'm sorry, princess. Ginabi nang uwi si Daddy. Nag-work pa kasi si Daddy. It's okay, Daddy. Importante po safe ikaw umuwi. Nakangusong sabi ni Daisy. Napangiti naman ako sa kalamangan niya sa ama. Sobra talaga akong natutuwa sa kanya dahil napakalambing na bata at mabait pa. Mabuti na lang ay hindi siya nagmana sa ina. Binaba na ni Marcus si Daisy. Lumapit naman ako. Hi Daisy. Masiglang bati ko. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Pero biglang nabura ang ngiti niya. Tinaas ko ang kamay at hinaplos ang buhok niya ngunit tinabig niya ang kamay ko sabay tulak sa akin. Don't touch me. I don't like you. Natigilan ako sa pagsusungit niya sa akin. Daisy. Bulalas naman ni Marcus, pero sumimangot lang si Daisy at yamakap sa braso ni Marcus habang masama ang tingin sa akin. Nalilitong tumingin naman ako kay Marcus. Pati si Tito Damian ay bakas din sa mukha ang pagkalito sa inaasal ni Daisy. Daisy princess, say sorry to Ate Neva. Utos ni Marcus sa anak sa Menanon ngunit mariing boses. I don't want. Bumaling sa akin si Marcus. Nang hihingi ng pasensya ang tingin niya. Apo, hindi magandang asal yan. Say sorry to Miss Neva.
Si Tito Damian na ang kumausap sa bata. Pero nang haba lang ang nguso ni Daisy at yamakap na sa bewang ni Marcus habang masama pa rin ang tingin niya sa akin. Tila ba ay aagawin ko sa kanya ang daddy niya? No, Lolo. I hate her. Stop it, Daisy. Saway ni Marcus sa may kataasan ng boses na. Nalungkot naman ako sa biglaang pagbabago ng pakikitungo sa akin ni Daisy. Umiskwat si Marcus sa harap ni Daisy. Hinawakan niya ito sa magkabilang braso. Anak, bakit mo ba sinasabi yan kay Ate Neva mo? Because I hate her, Daddy. Ayoko na po sa kanya dahil inaagaw kanya sa amin ni Mommy. She's a monster. Daisy, muling saway ni Marcus sa mataas at maautoridad na boses na ikinapitlag ni Daisy. Nalukot ang mukha ni Daisy at Samibi sabay talikod at takbo paakyat sa hagdan, hindi naman malaman ni Marcus kung susundan ang anak o hindi. Tumingin siya sa akin. Sweetie, pagpasensyahan muna ang inasal ni Daisy. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa kanya at bigla ay naging ganon siya sayo. Ani Marcus. Ngumiti naman ako sa kanya. Ayos lang, love. Naiintindihan ko, baka lang nagtatampo ang anak mo Marcus dahil kanina ka pa niya hinihintay, singit ni Tito Damian. Hinawakan ko ang kamay ni Marcus. Ang mabuti pa, love, sundan mo si Daisy at kausapin bago pa siya magtampo sayo. Suhestyon ko. I will do that, sweetie. Stay here. Babalikan kita. Tumango ako sa kanya. Tumalikod na si Marcus at sinundan na si Daisy sa ikalawang palapag ng mansion. Napabuntong hininga na lang ako. Nalulungkot ako na biglang naging ganon ang pakikitungo sa akin ni Daisy. Huwag sanang sumama ang loob mo sa bata, Neva. Hindi pa niya naiintindihan ang nangyayari. Nilingan ko si Tito Damian. I understand naman po, Tito. Hindi naman po sama-sama ang loob ko pero aaminin ko pong nalulungkot ako. Napapalapit na rin po kasi sa akin si Daisy. Nakikita ko namang mabuti ka sa bata. At nakikita ko ring gusto ka niya. Kaya naguguluhan ako ngayon kung bakit bigla na lang siyang naging ganun sayo. Ang hinala ko ay nasulsulan ng ina. Natigilan ako sa sinabi ni Tito Damian at napaisip. Sa ugali ni Tita Claudia ay hindi nga malabo na salsalan niya ang anak niya. Tuso talaga ang bruha na yon. Tinuturuan niya ang anak na magalit sa akin, princess. What's the problem? Nagtatampo ka ba kay daddy dahil gabi na ako umuwi? Mahinahong tanong ko sa anak habang pinupunasan ko ang kanyang luha. Masakit sa akin na umiiyak siya dahil nasigawan ko siya. Pero masakit din para sa akin ang inasal niya kay Neva. Nakita ko ang lungkot sa mukha ng nobya kanina. Hindi naman kasi makakaila na napapalapit na siya dito. 5/7 sumangot si Daisy at tumingin sa akin. Nanunulas ang ngusong, umiling-iling siya. Bamantong hininga ako. Kung ganon, bakit mo sinungitan kanina si Ate Neva? Hindi siya agad sumagot at matiim lang na tumingin sa akin. Daddy, magiging mommy ko na po ba si Ate Neva? Kaya po lagi kayong magkasama. Natigilan ako at saglit na hindi nakaimik sa kanya. Hindi ko inaasahan na ito ang itatanong niya. Hindi ko pa siya nakakausap tungkol sa relasyon namin ni Neva. Pero nagkakaroon na ako ng idea kung sino ang nagsabi nito sa kanya at kung bakit ganun ang inasal niya kay Neva. Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Malumanay na tanong ko. Hindi siya agad sumagot at nanulis lalo ang nguso. Hinawakan ko ang mukha niya. Tell me, princess, si mommy ba ang nagsabi sa'yo niyan? Panipi tuldok. Mabilis siyang umiling pero hindi makatingin sa akin. Hindi po. Bamantong hininga ako. Alam ko nang nagsisinungaling siya. Don't lie, princess. Bad ang naglalay, di ba? Magkakaroon ng horn kapag naglie. Gusto mo ba yun? No po, daddy, mabilis niyang iling. Then tell me the truth. Si mommy ba ang nagsabi sa'yo na magiging bagong mommy mo si Neva? Tumango siya. Opo, malalim akong humugot ng hininga at hinalikan sa noo ang anak, may bumabaing gong galit sa dibdib ko para kay Claudia. Nag-uumpisa na naman siyang gumawa ng gulo. Kaya wala talaga akong tiwala sa kanya. Balak na naman niyang i-brainwash ang anak. Ano pa ang sinabi sa'yo ni mommy? Ang sabi po ni mommy, si Ate Neva na daw po ang bago kong mommy kasi ayaw mo na po sa kanya. Niyaagaw ka po ni Ate Neva sa amin ni mommy. Monster daw po siya. Tumiimbagang ako dahil hindi nga ako nagkamali. Listen to me, princess. Tumingin sa akin si Daisy. Hinaplos-haplos ko naman ang kanyang buhok. Hindi mo magiging bagong mommy si Ate Neva.
Pero magiging second mommy mo siya. Dalawa na ang magiging mommy mo. Namilog ang mata niyang singkitan. Magiging tuna po ang mommy ko. Ngumiti ako. Yes anak. Magiging mommy mo na rin si Ate Neva. So you should call her tita or mommy Neva too. Gumuhit ang tuwa sa kanyang mukha nang ngumiti siya. Pero muli din siyang napasimangot. But mommy said she's a monster. Bad girl siya kasi inaagaw kanya sa amin. Ayoko po kunin kanya sa akin, daddy. Aniya at yamakap na naman sa akin. Tumiimbagang ako. Kung narito lang si Claudia ay talagang masasakal ko siya. Akala siguro niya ay magagamit niya sa akin si Daisy. Nagkakamali siya dahil hindi marunong magsinungaling ang anak namin. Princess, makinig ka kay daddy, hinawakan ko ang kanyang maliit na mukha. Hindi ako aagawin sa'yo ni Ate Neva. Ako ang daddy mo at ikaw lang ang princess ko. Hindi rin totoo ang sinasabi ni mommy na monster siya at bad girl. Naging bad ba si Ate Neva sa'yo? Umiling-iling siya. Hindi po. She is kind to me po. See, tinuturuan ka nga niyang mag-color at mag-write diba? Muli siyang tumango. Hindi bad si Ate Neva at lalong hindi siya monster. Sinabi lang yun ng mommy mo dahil galit siya sa akin lalo na kay Ate Neva mo. Bakit po siya galit sa inyo ni Ate Neva? Curious pang tanong niya. Bamantong hininga ko at muling hinaplos ang buhok niya. Mahirap pa ngayong ipaliwanag sa'yo, princess. Pero paglaki mo ipapaliwanag ko sa'yo at ipapaintindi. Basta tatandaan mo, hindi bad si Ate Neva. Hindi siya magugustuhan ni daddy kung bad girl siya at monster. Ngumiti na siya at tumango kaya napangiti na rin ako. Can you say sorry to Ate Neva? Nasad siya kasi sinungitan mo siya. Ngumuso siya at muling tumango. Yes daddy, I will say sorry to her. Good girl talaga ang princess ko. Sambit ko at binuhat siya. Let's go to Ate Neva. But wait, tumingin siya sa akin. Can you call her tita or mommy? Ngumiti siya. Can I call her mommy Neva, daddy? Bait po siya eh. Mas mabait siya kesa kay mommy. Napangisi ako at mahinang tumawa sabay pisil sa ilong niya. Sure princess. Siguradong matutuwa si Ate Neva mo. I mean, mommy Neva. Bumungisngis siya. Let's go daddy. Excited na saad niya. Natawa naman ako at lumabas na ng kwarto niya buhat siya. Sa living area ay naabutan namin nag-uusap si Neva at si Papa. Sabay pa silang napalingon sa amin. Binaba ko si Daisy at hinayaan siyang lumapit kay Neva. Ate Neva, I'm so sorry po. Nahihiyang saad ni Daisy at yumuko. Ngumiti naman ang nobya ko at tumingin sa akin. Ngumiti rin ako sa kanya. 2/5 hinawakan niya ang kamay ni Daisy at nilapit sa kanya. It's okay, Daisy. I'm not mad at you. Talaga po. Kahit salbaha ako sa iyo kanina. Hindi ka salbaha. Mabait kang bata. Ngumiti na si Daisy. Ate Neva, can I call you Mommy Neva po? Sabi ni Daddy, you're my second mommy. Tumingin sa akin si Neva. Halatang nabigla siya sa sinabi ni Daisy. Napahimas naman ako sa batok. Pero sana ay pumayag siya. Sure, no problem, Daisy. You can call me Mommy Neva. Yehey, thank you po, Mommy Neva. Dalawa na po ang mommy ko. Tuwang-tuwa na sambit ni Daisy at yamakap kay Daisy. Napangiti na ako, pati si Papa ay napangiti na rin. Tumabi na ako kay Neva sa couch. Pumagitna naman sa amin si Daisy at tig-isang braso niya kaming niyakap. Wala namang pagsidla ng tuwa ang dibdib ko dahil natupad ang gusto ko. Tuldok. Inakbayan ko si Neva at hinalikan sa buhok. Thank you, sweetie. Tuldok panipit. Bulong ko. Kaming dalawa na lang ang narito sa living area dahil bumalik na sa kwarto si Daisy para matulog. May pasok pa siya bukas. Lumingon siya sa akin sabay halik sa pisngi ko. You're welcome, love. I'm happy too. May instant baby na ako. Ngumisi ako. Gusto mo bang magkaroon na ng sariling baby? Pilyong bulong ko. Lumingon siya sa akin at pinalo ako sa dibdib. Namumula ang kanyang pisngi. Di pa ako ready magka-baby, no. Bata pa ako. Natatawang sabi niya, ini-expect ko nang yun ang sasabihin niya. Bata pa naman talaga siya. Paano kung mabuntis ka? Well, kung darating talaga, tatanggapin ko naman. Kinurot niya ako sa tagiliran sabay ngisi. Don't tell me, may pinaplano ka, love. Tumawa ako at hinalikan siyang muli sa sentido. Na,
hindi kita bubuntisin kung hindi ka pa handa. At talagang seryoso kang buntisin ako, ha? Ngurnisi ako. Sumeryoso naman ang kanyang mukha. But love, bago mo ko buntisin, gusto kong mapawalang bisa muna ang kasal niyo ni Claudia. Ayokong maging bastardo ang anak natin. Ba't na nga ako bastardo pa siya? Aniya sa malungkot na boses. Niyakap ko naman siya at halikan ang kanyang buhok. Don't worry love, hindi ka habang buhay na mistress at lalong hindi magiging bastardo ang magiging anak natin. Matagal ang proseso ng annulment, pero gagawin ko ang lahat para mapabilis ang proseso nun at mapawalang bisa na ang kasal namin ni Claudia. Tugon ko, ginagawa ko ang lahat dahil gusto ko na ring makawala sa tali kay Claudia. Gusto kong bumuo muli ng bagong pamilya kasama si Neva at si Daisy. Siya nga pala, love. May hinala ang papa mo na sinulsulan ni Claudia si Daisy kaya ganon siya kanina. Wika ni Neva nang kumalas na siya ng yakap sa akin. Tumingin ako sa kanya at bumantong hininga. Totoo ang sinabi ni Papa at napatunayan ko. Seriously? Yes sweetie. Kinausap ko si Daisy at tinanong kanina. Sinabi nga niya na ang mommy niya ang nagsabi na monster ka. Inaagaw mo raw ako sa kanya. Sumanghap siya. Gosh! I didn't know na magagawa yun ni Claysia. Napakabata pa ni Daisy at inosente para turuan niyang magalit sa isang taong ayaw niya. For Daisy, hindi mo kilala si Claudia, sweetie. Selfish siya at self-centered. Kaya nga di kami nagkakasundo. Hindi na rin ako nagulat na kaya niyang salsalan ang anak namin. Pero mabuti at napaliwanagan mo si Daisy. Daisy is smart kid. Madali siyang makaintindi. But I'm worried, love. Baka kung ano-ano pa ang sabihin ni Claudia kay Daisy. Ayokong kamuhian ako ni Daisy. Napapalapit na siya sa akin. Hinalikan ko ang buhok niya. Don't worry, sweetheart. Kakausapin ko si Claudia at babalaan. Claudia malakas na tawag ko pagpasok sa bahay. Sinalubong ako ng bagong kasambahay. Good morning po, sir. Ang ma'am Claudia mo. Tanong ko, nasa kwarto niyo po, sir. Tulog pa po. Tugon niya na hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Napansin ko pa ang pagiging balisa niya. Tumalikod ako at malalaki ang hakbang na dumiretso sa hagdan. Pero biglang hamarang ang kasambahay. Nagsalubong ang kilay ko. Anong problema? Sir tulog pa po si ma'am. Ayaw po niyang pistorbo. I don't care. Kailangan naming mag-usap ngayon mismo. Turan ko at nilampasan ang kasambahay. Dito muna ako dumiretso bago pumasok sa opisina. Kakausapin ko si Claudia tungkol sa mga pinagsasasabi niya kay Daisy. Ayokong matulad ang anak ko sa kanya na may hindi magandang ugali. Sir, baka pwedeng mamaya nyo lang po kausapin si ma'am. Tulog pa po kasi siya Baka magalit po siya kapag naistorbo. Saad ng kasambahay na sumunod sa akin. Wala akong pakialam kung maistorbo ang tulog niya. Sambit ko at tuloy-tuloy na naglakad sa master's bedroom. Nakasunod pa rin sa akin ang kasambahay na pinipigilan ako. Pero hindi ako nakikinig sa kanya. Pagdating ko sa harap ng pinto ng master's bedroom ay hinawakan ko ang doorknob sabay pihit. Hindi yun nakalock kaya agad kong binuksan ang pinto. Natigilan ako sa nakita. Nakahiga sa malapad na kama si Claudia at may katabi siyang lalaki. Halatang parehas na walang saplot sa ilalim ng kumot. Ngumisi ako. Ngayon ay kitang-kita ko na mismo sa aking harapan ang mga pinagagawa niya noong kababalaghan sa aking likuran. Wala naman akong nararamdaman na kahit ano. Kahit dito pa mismo sa kwarto namin at sa mismong kama pa namin nila ginawa ang kahalayan nila. Ni Katie ting na selos ay wala akong nararamdaman. Nilabas ko ang cellphone at pinikturan ang dalawa. Magagamit ko rin ito laban sa kanya. Kaya naman pala pinipigilan ako ng kasambahay na puntahan siya dito dahil may kasama pala. Gumalaw si Claudia at nalesli sa katawan ng makapal na kumot. Termambad ang kanyang malaking dibdib. What a nice view. Sarkastikong sambit ko sa malakas na boses at pumalakpak. Naghikab si Claudia at damilat. Namilog ang mga mata niya nang makita ako. Agad siyang bumangon at tinakip ang kumot sa hubad na katawan. Oh my God, oh my God. Bulalas niya at tumayo na rin, ginaisang na rin niya ang lalaking kasama. Ano ba, babe? Natutulog pa ako, angal ng lalaki sa inaantok na boses. Pero malakas siyang niyugyug ni Claudia hanggang sa tuluyan na nga siyang magising.
Napamura pa siya at nagulat nang makita ako. Agad din siyang bumangon at tinakpan ng unan ang ibaba ng katawan. Han, let me explain. Natatarantang saad ni Claudia at lumapit sa akin, nakipkip pa rin ang kumot sa dibdib. No need, Claudia, saka di naman ako interesado. Matabang na sabi ko, bibit iwan mo kay ko, Marcus. Padarag ko na siyang binitawan. Bumuwi ang tayo niya at muntik pang matamba. Akala mo siguro hindi ko malalaman ang mga pinagsasasabi mo kay Daisy, ha? I don't know what you're talking about, Marcus. Don't act innocent because you can't fool me. Tinuturuan mong magalit si Daisy kay Neva. Tinawag niya itong monster dahil yun ang turo mo sa kanya. Mariing wika ko, ha? Ano bang malay ko dyan? Hindi ko siya tinuruan, no? Baka sadyang galit lang si Daisy sa kebot mo. Dinuro ko siya. Hindi sinungaling si Daisy gaya mo. Tumiimbagang na siya at tumulim na ang tingin sa akin. Ano naman kung magalit si Daisy sa kebot mo? Dapat lang naman di ba? Dahil mang-aagaw ang kebot mo. Ngumisi ako at nanguuyam na hinagod siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Look who's talking. Tiningnan ko rin ang lalaki niya at umiling-iling. Kung magsalita ka parang ang linas-linas mo. Mas malinis pa sayo ang mga batang pulubi sa lansangan. Sumanghap siya at gumuhit sa kanyang mga mata ang sakit dahil sa sinabi ko. Pero wala akong pakialam. Kung ayaw mong ilayo ko sayo si Daisy, huwag kang gagawa ng bagay na ikakagalit ko palalo. Huwag mo kaming sisirain ni Neva sa kanya kung ayaw mong sirain din kita sa mata ng anak natin. And by the way, hindi mo na pwedeng hiramin si Daisy. Pwede mo na lang siyang dalawin sa bahay para mas safe siya. And of course, may bantay ka, baka kasi kung ano na namang salita ang lumabas dyan sa maruming bibig mo. Pumihit na ako patalikod at lumabas ng master's bedroom. Hindi ko 4/6 talaga matagalang makasama si Claudia sa iisang silid. Galit na sambit ko sabay bato ng baso sa dingding ng study room. Pagkabihis ay dito kami dumiretso ni Axel. Bitin na bitin pa ang tulog ko dahil sa biglaang pagdating ni Marcus at nakita pa niyang magkatabi kami ni Axel. Lalo pa akong nanggigil sa galit dahil nagsumbong ang magaling na bata na yon. Ang sabi ko ay sikreto lang ang pag-uusap namin pero sinabi rin sa ama. Pakiramdam ko ay nanalo na naman ang kebot niya. Masyado ring maangas yang asawa mo. Porket bilyonaryo siya. Ang sarap ay patamba 5,000 lang ang katapat nun. Matalim ang tingin na nilingan ko si Axel. May nakakalokong ngisi sa labi niya. Huwag na huwag mong gagalawin si Marcus kung ayaw mong ikaw ang iPad ambo ko. Banta ko, masyado ka namang patay na patay dyan sa asawa mo wala naman siyang pakialam sa'yo. Kita mo nga, nakita na niyang magkatabi tayo sa kama niyo na hubot-hubad pero nakangisi lang siya. Dahil lulong siya sa kebot niya kaya wala na siyang pakialam sa akin. Kaya kung meron dapat na mawala ay ang babaeng yun. Kapag nawala siya, siguradong babalik sa akin si Marcus. Mariing saad ko. Bumangon ang galit sa dibdib ko nang pumasok sa isip ang mukha ni Neva Rosal. Mommy Neva, can you bring me some donuts? Sure, princess. I will buy donuts for you. What else do you want? Tanong ko pa pagpasok ko ng elevator at pinindot ang basement parking. I want cotton candy din po. Napangisi ako nang marinig ang hajijek ni Daisy sa kabilang linya. Nako, puro ka na matamis. Baka magalit ang daddy mo. Di po siya gagalit. Basta po secret natin. Nagiging naughty ka na, ha? Bad ang nagse-secret kay daddy. Muli siyang humajijek sa kabilang linya na ikinatawa ko na. I'm just kidding lang po, Mommy Neva. Pero buy mo pa rin po ako ng cotton candy, please. Tuldok panipik. Palm muna tayo kay daddy. Where's daddy? Nasa workout room po niya. Nagpapamacho. Natawa ako sa sinabi niya. Masarap sa tenga ang kanyang maliit na hajijek. Puntahan mo si daddy. Palm tayo sa kanya na gusto mo ng cotton candy, wait po. Naghintay naman ako ng ilang sandal hanggang sa narinig ko na ang boses ni Marcus. Sweeto, love, papunta na ako dyan. Sambit ko at lumabas na ng elevator nang bumukas na ito. Naglakad ako patungo sa kinaroroonan ng kotse. Oh, sasanduan kita. Hindi na. Ako na lang ang pupunta dyan. Gamit ko yung kotse. Alright, mag-iingat ka sa biyahe. I will.
Anyway, gusto ni Daisy ng donuts at cotton candy. Ayos lang ba ang mga yun sa kanya? Sure, sweetie. Minsan lang naman siya kumain ng mga ganyan. Pasensya na rin kung nagkukulit na naman siya sa'yo. Tuldok panipik. No, it's okay, love. Hindi siya nagkukulit, naglalambing siya. Pero nakakahiya pa rin sa'yo, sweetheart. Mahina akong tumawa. Parang hindi ako sanay na nahihiya ka sa akin, love. Panunukso ko. Ibang usapan kasi ang tungkol kay Daisy. Anak ko siya. Nahihiya ako kapag humihingi siya ng pabor sa'yo. Tuldok panipik. Ayos lang yun, love, parang anak ko na rin si Daisy. Saka para sa akin lamang niya yun. Anyway, ikaw ba? Meron ka rin bang gustong ipabili? Nothing, sweetie. Ikaw lang naman ang gusto ko. Kinagat ko ang labi at nag-init ang aking mukha sa kanyang sinabi. Ang pilyo mo, love. Marinig ka ni Daisy. Tumawa siya. Naririnig ko naman sa background ang boses ni Daisy na nangungulit na sa kanya. Nandito na ako sa basement parking. Paakay na ako ng kotse. Dadaan lang ako sa kalapit na mall para bumili ng donuts at cotton candy then didiretso na ako dyan. Sabi ko habang dinudukot sa bag ang susi. Alright, sweetie. Take care. Hihintayin ka namin dito ni Daisy, okay? Tuldok. Mabilis lang ako, love. Mommy Neva, take care. Don't forget my donuts and cotton candy po ah. Tuldok panipik. Sure baby. Nakangiting turan ko. Binaba ko na ang cellphone at pinatay sa kasinilid na sa loob ng bag. Pinindot ko ang susi at tumunog ang kotse. Hinawakan ko ang handle ng pinto at akmang bubuksan nang biglang may humila sa buhok ko na ikinasinghap ko. Sa wakas, natsyempohan din kitang gaga ka. Natigilan ako nang marinig ang boses ni Tita Claudia. Tumingin ako sa salaming bintana ng kotse at nakita ko ang mukha niyang galit na galit. Arg! Daing ko nang humigpit pa ang sabunot ni Tita Claudia sa buhok ko. Akala mo siguro palalampasan na lang kita, no? Nagkakamali ka. Ngayon mo matitikman ang galit kung malandi ka pinagsasampal na ako ni Tita Claudia. Panay naman ang salag ko. Hindi na ako papayag ngayon na mapuruhan niya ulit. Binaba ko ang katawan at pumihit paarap sa kanya sabay hablot din sa kanyang mahabang buhok. Kung gan kahigpit ang hawak niya sa buhok ko ay hinijitan ko pa yun na ikinadaing niya. Gumanti na rin ako ng sampal at kalmo hanggang sa napabitaw na siya sa akin. Malakas ko siyang tinulak at napasalampak siya sa semento, inayos ko naman ang nag-ulong buhok. Hayop kang kabet ka ikaw pa ang palaban sikmat niya sa akin at tumayo. Inayos niya ang nag-ulong buhok. Ngumisi naman ako. Talaga hindi na ako papayag na puruhan mga yun, Claudia. Matapang na sambit ko. Lalo namang gumuhit ang galit sa mukha niya na namumula na. Abat, ikaw pa ang matapang ha. Muli siyang sumugod sa akin at akmang hahablutan ang buhok ko pero agad kong nahawakan ang kanyang dalawang braso sabay tulak sa kanya at sampal ng malakas sa kanyang pisngi. Malakas siyang napasinghap sabay sapo sa kanyang pisnging na sample ko. Namilog ang kanyang mga mata at umawang ang labi na parang di makapaniwala na sinampal ko siya. Nakaramdam naman ako ng malaking katuwaan sa dibdib ko. Pakiramdam ko ay nakaganti na ako sa mga kasamaang ginawa niya sa akin at sa pamilya ko. Pero kulang pa yun. Kulang pa ang sampal. Kulang na kulang. How dare you? Gigil na sikmat niya. Namumula na ang mukha niya sa galit. Nang uuyam nang umisi ako. Masakit ba ang sampal ko, Claudia? Dapat lang yan sa'yo para matauhan ka. Para magising ka at pumasok sa kukote mo na hindi ka nababalikan ni Marcus. Ayaw na niya sa'yo. Walang hiya ka. Talagang sinusubukan mo ko. Galit na wika niya at muling sinugod ako. Nahablat niya ang buhok ko pero hindi naman ako nagpadaig. Hinablat ko rin ang buhok niya. Dahil mas mataas ako sa kanya ay ginawa kong advantage yun. Winagwag ko ang buhok niya. Binuhos ko sa sabunot ang lahat ng naipon kong galit sa dibdib ko. Nagdidilim ang paningin ko. Hindi lang sabunot ang binigay ko sa kanya kundi pinagsasampal ko rin siya. Bawat sampal at kalmo niya ay doble ang ganti ko hanggang sa panay na ang tili niya. Pero hindi ko ayat tinigilan, flang sandali pa ay nakarinig na ako ng mga pito. May lumapit na sa aming 5 security guard at pinaghiwalay kami ni Tita Claudia. Mga ma'am, awat na po saad ng isang security guard na namagitan sa aming dalawa ni Tita Claudia. Hingal na inayos ko ang buhok.
Buhay na buhay ang dugo kung dumadaloy sa ugat ko. Gustong gusto ko pang saktan si Tita Claudia. Ano ba? Bitiwan niyo ko. Hindi pa ako nakakaganti sa pokpok na yan. Pagwawala ni Tita Claudia habang hawak siya sa dalawang braso ng dalawang security guard. Doon ko lang napansin na may ilan ng mga taong nakatingin sa amin. Mga residente din ng condominium. Ma'am, kapag hindi pa po kayo nagpaawat sa pagwawala nyo ay tatawag na po kami ng pulis. Banta ng isang security guard kay Tita Claudia. Sige. Magtawag kayo ng pulis at ipahuli nyo yang babae na yan. Hebat yan. Mang-aagaw ng asawa. Sikmat ni Tita Claudia na matalim ang tingin sa akin. Galit na galit pa rin ang hitsura niya at nanlilisik pa ang mga mata. Namumula din ang mga pisngi niya hindi lang dahil sa galit kundi dahil din sa mga sampal ko sa kanya. May dugo nga rin ang gilid ng kanyang labi. Nakarinig naman ako ng bulungan. Pinag-uusapan kami ni Tita Claudia, pero hindi ko na lang sila pinansin. Sarkastiko akong tumawa. Tanggapin mo na lang kasi na ayaw na sayo ni Marcus, Claudia. Sino ba naman kasing lalaki ang magtatagal kapag nalaman niyang ang asawa niya ay kung sino-sinong lalaki ang kinakalantari? Ano, ikaw lang ang may karapatang lamandi. Kaya huwag mong sisihin si Marcus kung bakit kanya hiniwalayan. At least sa akin, nag-iisang lalaki lang siya sa buhay ko. Unlike you, para kang karinderyang bukas sa lahat ng gustong kumain. Natigilan siya at lalong namula ang mukha sa galit at pagkapahiya. Hindi totoo yang sinasabi mo, huwag mong ibato sa akin ang mga gawain mo o really. Ibig sabihin hindi totoo yung mga scandal pictures at videos mo. Post ko kaya sa social media para ang mga tao ang magsasabi kung totoo ba ang mga yun o hindi. Muli siyang natigilan at namutla siya. Halatang natakot sa banta ko. Don't you dare. Ngumisi ako at matalim siyang tinitigan. Nangangati pa rin ang mga palad ko na saktan siya. Gusto kong durugan ang mukha niya. Bitiwan niyo nga ako. Nagpumiglas si Tita Claudia sa hawak ng dalawang security guard. Binitawan naman siya ng mga ito. Inayos niya ang nagulong buhok. Hindi pa tayo tapos, Niva. Magtutuos pa tayo. At sa susunod na pagtutuos natin ay magdasal ka na. Mariing banta sa akin ni Tita Claudia sa nanlilisik na mga mata. Yumigting ang pangako at mariin kong kinuyam ang kamao. May sumipang takot sa dibdib ko dahil alam kong hindi siya puro banta lang. Ngunit nilabanan ko ang takot na yon. Bring it on, Claudia. Hindi kita uurungan. Hindi mo na ako matatakot. Palabang saad ko. Tumiimbagang naman siya at ilang sandali akong tinitigan sa nanlilisik na mga mata. Maya-maya ay dinampot niya ang designer bag niyang humadyos at malalaki ang hakbang na tinungo ang sasakyan niyang nakaparada sa di kalayuan. Padabog pa niyang sinarado ang pinto ng sasakyan at pinaharurot yun palabas ng basement parking. Sinundan na lang siya ng tingin ng mga guard. Nagpakawala ako ng malalim na hininga kasabay ng malakas na kabog ng dibdib ko. Paano nakapasok ang babaeng yun dito? Tanong ko sa mga gwardiya. Ma'am, may kaibigan po siya na residente din dito. Pinapasok po namin siya dahil nasa visitors list siya. Anang isang guard. Antong hininga ako. Duda ako na may kaibigan talaga dito si Tita Claudia. Siguradong ako ang sadya niya dito at may ginawa siya para makapasok. Sige mga kuya, salamat, sabi ko na lang at tumalikod na. Dinukot ko ang cellphone sa bag at tinawagan si Marcus. Pinabob ko na dito sa condominium si Claudia. Dapat ay noon ko pa ginawa. Hindi ko naman akalain na hanggang dito ay susugurin kanya. Wika ni Marcus. Napabuntong hininga ako. Ako rin, Marcus. Pero dapat inaasahan ko na rin yun. Galit na galit siya sa akin. Parang papatayin na nga niya ako sa galit niya kanina. Saad ko. At hindi nga malabo na patayin ako ni Tita Claudia. Sobra ang galit niya sa akin. Ang nanlilisik na mga mata niya kanina ay punong-puno ng puot. Kailangan ko talagang maghanda. Kinabig ako ni Marcus at hinalikan sa buhok. Nasaktan ka ba niya? Malambing na tanong niya. Tumangala ako sa kanya. Medyo pero lumaban ako sa kanya. Dapat lang, sweetheart. Huwag kang magpapatalo sa kanya. Pero para mas makasiguro ay magtatalaga ako ng bodyguard mo para proteksyon mo na rin kung sakaling lumapit uli siya sa'yo. Nagdalawang isip ako sa sinabi ni Marcus. Pero naisip kong utak kriminal si Tita Claudia. Siguradong sa susunod na pagkikita namin ay mauulit ang sakitan namin.
Baka nga sa susunod ay dahudaw na ako. Sige, pumapayag ako. Turan ko kay Marcus. Muli naman niya akong niyakap at pinag-usapan na namin ang pagtalaga niya ng bodyguard para sa akin. Kaninang tinawagan ko siya ay agad siyang pumunta rito. Sinabi ko ang enkwentro namin ni Tita Claudia kanina. Kaya naman agad niyang kinausap ang management ng condominium at pinaban niya si Tita Claudia. Pagkatapos naming mag-usap ni Marcus ay lumabas na kami para pumunta sa mansion dahil siguradong hinihintay na kami ni Daisy. Pero dumaan muna kami sa kalapit na mall para bumili ng pinabibili ni Daisy. Claudia, nakipag-away ka ba sa tigre? Puro ka kalmo, Bulalas ni Jessie pagpasok niya sa study room. Inikutan ko siya ng mata habang dinadampyan ng bulak na may betadine ang mga kalmo sa akin ni Niva. Dito ako agad dumiretso sa bahay ni Jessie pagkatapos ng away namin. Nanghingi lang ako ng bulak at betadine sa kasambahay nila Jessie. Lumapit sa akin si Jessie at tiningnan ang mga kalmo ko sa braso at sa mukha. Gosh! May mga pasa ka rin sa mukha at may sugat ka pa sa gilid ng labi. Para kang pinagsasampal ni Pacquiao, Mukhang matindi ang galit ng gumawa niyan sa iyo, friend. Tumiimbagang ako at hinagi sa center table ang bulak. Pero mas matindi ang galit ko sa gagang yun. Sa susunod na magkita kami mas matindi pa dito ang gagawin ko sa kanya. Oh, you mean ang kabit ni Marcus ang gumawa niyan sa iyo? Nagkasagupaan na naman kayo? Tanong niya at prenteng umupo sa single couch sa Bay de Cuatro. Nakasuot pa siya ng silk robe at halatang kagigising lang. Oo, sinugod ko siya sa condominium na tinitirhan niya, anabangan ko siya sa basement parking. At ang gaga may bagong-bagong kotse na malamang ay binigay ni Marcus. Mas mahal pa sa kotse ko. O kaya naman pala pumuputok ang butse mo. Natatawang sabi pa ni Jessie. Sinaman ko siya ng tingin. Huwag kang ang tumawa. Parang kampi ka 2/6 pa sa babaeng yun, Siyempre sa'yo ako kampi, no? Pero natatawa lang ako sa hitsura mo ngayon dahil neidhadaw ka. Para ka tuloy nakahanap ng katapat. Tatawa-tawa pa siya. Lalo ko siyang sinaman ng tingin. Tumahimik naman siya at kunwaring ziniper ang bibig. Sinuwerte lang ang babaeng yun ngayon. Pero sa susunod, lintek na malas ang ibibigay ko sa kanya. Mariing turan ko. Hanggang ngayon ay nagngingit-ngit pa rin ako kay Niva Rosal. Lalo na kapag nararamdaman ko ang hapdi ng mga kalmo niya sa aking braso at ang namamaga kong mukha. Okay, push mo yan, friend. Sa'yo naman talaga ako kampi. Siyempre friend kita at galit rin ako sa mga kabit. Kung sa akin din naman nangyari na agawan ako ng asawa, abay makakapatay ako tiyak. Tumaas ang kilay ko. Kaya mong gawin yun. Of course. Lalo na kapag nalaman kong may lamandi sa asawa ko. You know me naman Claudia. Possessive ako kay Owen. Siguradong mapapatay ko ang babaeng aahas sa kanya. Hindi ako agad nakaimik. Ngunit kitang-kita ko sa mga mata ng kaibigan ang kaseryosohan niya. May pagkakaparehas kami ng ugali. Parehas naming mahal ang mga asawa namin at parehas din kaming possessive. Bumukas ang pinto ng study room at pumasok si Owen. Nakasandong puti lang siya at sweatpants. Kitang-kita ko ang mga naglalakihang muscles niya sa braso. Di tuloy napigil ang kumaibot ng gitna ko na miss na siya. Babe, narito ka lang pala. Nakangising bati ni Owen. Ngunit unti-unting nabura ang ngisi niya nang makita ako. Nanunuksong ngumisi naman ako sa kanya at kinindatan siya, mabilis naman siyang nag-iwas ng tingin at lumapit kay Jessie. Tupi-abi siya ng upo dito at humulik sa labi nito. Napaismid naman ako at napaikot ng mata. Parang bigla akong nairita sa kaibigan lalo pa at para siyang kinikiliti kong makahajijek. At itong si Owen naman ay parang nakalimutan na nandito ako kung makapapak ng halik kay Jessie. Hindi na ako nakatiis at malakas na akong tumikim. Natigilan naman silang dalawa at tumingin sa akin. Baka gusto niyong mahiya sa akin. Nandito ako Kung maglampungan kayo parang walang ibang tao, sarkastikong sabi ko.